So muli, uulitin ko yung ating test of true doctrine. So isinulat ko na. First is test of origin o yung pinagmulan. Saan ba nagmula itong doktrina natin? Yung totoong doktrina daw, yung true doctrine originates from the Bible, from the Lord. No, yung false doctrine originates somewhere outside of God, no, from someone who is only created by the Lord or something that is created by the Lord. The next is test of authority. Saan ba yung authority nito, saan ba nagmumula? Of course, kung ito ay galing sa Lord, then the supreme authority is the Bible. Right? So, yung word ng Lord, true doctrine should be, yung authority niya should be anchored on the Bible alone, not outside of the Bible. Okay? So, yung consistency naman, ibig sabihin nito, hindi nagbabago yung doktrina o walang pagsalangsang sa doktrina mula nung una hanggang sa New Testament. Okay? So, ang Lord natin is never ending, has no beginning and has no end. So, ibig sabihin, kung sinabi lang niya mula Genesis hanggang now, sa kapanahon na natin, sa Revelation, is the same. Hindi ito dapat kumukontra sa isa't isa. Okay? So, yun yung dapat nating bantayan. Hindi po pwedeng pagdating ng New Testament ay may pagkontra na doon sa unang sinabi ng Lord. Hindi po pwede. Kasi malalaman nyo yan sa Gospel. Simula pa lang Genesis, no, kasama na talaga siya. So, consistent yung gusto, yung kalooban ng Lord, hindi nagbabago hanggang sa wakas. Okay? So, itong tatlong to, yung tinatawag nating na supreme test, no? Itong dalawa naman, ito yung quality, ito yung effect, ito yung result, ito yung bunga. If tayo ay nandun sa true doctrine talaga, so dalawa yung may pwedeng maging bunga. Una, magkakaroon ka ng spiritual growth, and para malaman natin kung magkakaroon ka ng meron kang spiritual growth, dapat meron kang godly living. So, sabihin, hindi dapat magkahiwalay ang dalawang yan. Okay? Kung sinasabi mong totoong doktrina, yung hawak mo, unang-una sa lahat, nagkakaroon ka ng spiritual growth, personal po ito. Now, itong godly living now focuses on, vertical and horizontal relationship. Pag sinabing vertical, love of God, okay? Yung tinatawag nating love of God. At ito naman is love of others. Okay? So dito, nagiging daluyan ka na ng o nakikitaan ka na o yung pamumuhay mo ay nagiging daluyan ng pagpapala ng pag-ibig para sa iba at para sa Panginoon. Okay? So diyan po natin malalaman kung tayo ay nasa tamang doktrina. Okay? So ngayon naman po, let's move on. Let's move on and let's talk about statement of faith. Okay? So ang tanong diyan is, lahat ba merong statement of faith? Of course, lahat po ng mga religious group, everyone, may statement of faith. Yung tinatawag nating credo, no? Yung creed, no? As a confession or symbol of our statement of faith. This is a statement, shared beliefs of a religious community in the form of a fixed formula summarizing core tenets. So, ibig sabihin, ito yung pillars, ito yung mga poste na pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano. So, ito po yung statement of faith. Now, individually, hindi lang natin alam, pero tayo, personally, meron tayong mga sariling prinsipyo. Yung mga prinsipyo na pinaniniwalaan natin is said to be our individual statement of faith. Okay? So, as a group, as Christians, dapat yung statement of faith natin nakaangkla sa doktrina ng Lord. Hindi po pwedeng magkaiba yan. Okay? If we truly believe that we are Christians and followers of Christ, therefore, lahat ng pinaniniwalaan natin yung tinuro ng ating Panginoon. Yung gusto natin, yun din. Yung gusto ng Lord, yun yung gusto natin. Yung ayaw ng Lord, yun yung ayaw natin. Right? So, basically, our statement of faith, ulitin ko, no? Shared beliefs. Shared beliefs in the form of core tenets. Pag sinabing core tenets, ito talaga yung pinaniniwalaan natin na talagang ipaglalaban natin to ng patayan. No? And kung babalikan natin yung mga apostles, talagang nakita natin sa pamumuhay nila na talagang pinaglaban nila ito, in-uphold nila itong paniniwalang ito, yung pananampalatayang ito hanggang sa kanilang kamatayan. Na basically, yun yung hahanapin o yun yung haagawin sa atin ng kaaway. Okay? So I hope, kaya tayo ini-equip,
kaya tayo pinapatibay is para hindi natin ito basta-basta bibitawan. Okay. Statement of faith. Ang tinatawag nating core beliefs. Tenets. Okay. Ngayon, bakit natin kailangan ng statement of faith? Okay. Unang reason, para malaman natin or we would know how to answer and or defend our faith. Kailangan kasi alam natin yan para malaman natin kaya mo bang depensahan yung pananampalataya mo? Okay, when. Kung isang tao, atakihin yung pananampalataya natin, kaya ba natin panindigan na tama yung pananampalataya natin? So, yung statement of faith natin, yung core belief natin, importante yan, kailangan natin yan, kasi para madepensahan natin talaga yung paniniwala natin as Christians. Okay? So, nakasulat yan sa Titus 1:9. Okay po. Okay? Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisi sa langsang. Okay? Yun yung purpose natin. So that we will know how to defend our faith sa mga nanunubok nito at sa mga kinakailangang matuto nito. Okay? So basahin niyo yan sa Titus 1:9. Ano pa? 1 Peter 3:15. Okay? 1 Peter 3:15. Ayan. So ano pong nakasulat sa 1 Peter 3:15? Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuan at takot. Okay? Malinaw po yan. So, other references will include Acts, no? Acts chapter 6 verse 8 to 10. At saka chapter 7. So, yan po, no? So, bakit tayo may statement of faith? Again, we will know how to defend our faith doon sa mga nanunubok nito at saka doon sa kailangan matuto nito. Number 2 is, ito nga yung sinasabi ko, magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pananampalataya. Unity in faith. Okay? Kailangan kasi natin ito, kaya sabi ko po nung unang video natin na hindi po pwedeng ang isang organisasyon na merong pinaniniwalaan ay magkaroon ng mga miyembro na hindi naniniwala dito. Okay? So, kung ako ay isang tao at gusto kong magpamiyembro sa isang organisasyon na ito yung pinaniniwalaan nila, kaya ako magpapamember dyan kasi naniniwala din ako sa pinaniniwalaan nila. Hindi naman po pwedeng si PMA ay merong mga miyembro, may mga kasama na hindi naniniwala sa statement of faith nito. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa mga kasamahan na yon? Maaring kaya sila nasa PMA kasi meron silang kinukuhang pakinabang dito. Pero hanggang doon lang. Hindi sila naniniwala sa statement ng faith o yung tinuturo ng PMA. Meron silang sarili. So kung magkaganon, hindi tayo nagkakaisa sa pananampalataya. Ano lang yan? Baka naggagamit lang yan. Diba? So, ngayon pa lang, sinasabi ko po sa inyo, hindi po pwedeng ang isang organisasyon na mayroong statement of faith ay mayroong mga kasamahan o miyembro na hindi naniniwala dito. At kung meron man, nakakalungkot yan. Okay? So ngayon, I would advise, kung meron yan, kung talagang kayo ay mga mananampalataya at yung doktrina na pinaniniwalaan nyo ay tama, bakit kayo nasa PMA? Kung hindi naman kayo naniniwala sa katuruan ng PMA.
ang katuruan natin ay nasa statement of faith natin. Alam ko may kopya kayo niyan at habang pinag-aaralan natin yan, balikan natin po. Ano? So ngayon, pangatlo ay yung tinatawag na firmness. No? Firmness of faith. Ephesians chapter 4, 4 to 6. Ito naman ay 4:14. Okay? Para hindi na tayo maalog, para hindi na tayo mag-doubt kung tama ba to o hindi. Kung tama ba yung pinaniniwalaan ko o hindi. Mahirap po mabuhay, no? Mahirap mabuhay na isang mananampalataya ngunit halos araw-araw ka namang nag-doubt o nag-aalangan o nag-aalilangan sa sarili mong pananampalataya. So right now, I'm telling you, kung susundan nyo itong kurso na to, let us make our faith firm. Okay, by the Word of God. Wala po tayong ituturo dito na labas sa salita ng Diyos. Okay? So next. Yan. Ano naman yung pinoprotektahan ng statement of faith? Okay? So, what does it protect? Yung statement of faith po natin, para po itong saligang batas, no, alam naman natin yung saligang batas ng Pilipinas, right? Ito po ay may pinoprotektahan. So may pinoprotektahan po ang aral ng Diyos kasi ito ay para sa kanyang mga anak. Okay? So, ano yung pinoprotektahan ng statement of faith? Una, yung tinatawag na teaching authority. Okay? Yung teaching authority nino? Ng apostles, teaching authority ng teachers, pastors, evangelists, and prophets. Yes, lahat po sila nagtuturo ng salita ng Diyos. Ano? Huwag po nating isipin na kung hindi sila teacher, hindi sila magtuturo ng salita ng Diyos. In fact, everyone is tasked to teach the gospel of Jesus Christ. Old Testament prophets, yes, gospel of Jesus Christ pa rin po yung pinapaturo sa kanila. Hindi nga lang kasing kumpleto ng mga disciples ng New Testament, pero they have been preaching about the coming kingdom of God and the salvation of mankind. Kung usisain nyo yung Old Testament prophets natin, teaching basically the same. Yung mangyayari, at ngayon, yung pinuturo natin ay yung tungkol sa nangyayari. Okay, nangyari na yung redemption ni Christ. Sa Old Testament, hindi pa nangyayari, pero saan tayo nakita? Sa cross, where the redemption took place. Right? Okay. So, ganun po yung nangyari. So, yung teaching authority ng lahat, everyone who is tasked to be witnesses, and you shall be my witnesses, said the Lord. Right? Wala naman siya sinabi, you apostles shall be my witnesses, you disciples shall be my witnesses, you prophets, you evangelists. No. Lahat po yan ini-embody ng isang mananampalataya. Okay? Lahat ng aspeto na yan, ini-embody o nasa sa atin yan bilang mananampalataya. Okay? Number 2. Ano pinoprotektahan ng statement of faith? Of course, yung gospel. Yung gospel should be preserved. Okay? Dapat yan ang pinag-uusapan sa iglesia ng Panginoong Jesus, yung gospel niya. Siya kasi yan, galing sa kanya yan, siya yan. Therefore, yan dapat ang iniingatan natin na hindi mawala sa atin. Okay? Wala tayong ibang ituturo kung hindi yan. Sasabihin niyo sa akin, Pastor, sa statement of faith natin, merong divine healing, merong tithing, merong foot washing. Wala naman yatang kinalaman sa gospel, meron po. Lahat ng katuruan sa Biblia, nakaturo yan kay Kristo. At lahat yan patungkol sa gospel. Kung hindi nyo pa ho natatahi kung bakit naging part yan ng gospel, dito ho natin ituturo yan. Okay? So, pinoprotektahan ng statement of faith natin, gospel. Hindi dapat mawala sa church. Dapat within our core beliefs, sa ating paniniwala, dapat nandoon siya nakapreserve. Okay? Okay, number 3, ang iniingatan nito is the language of the church.
Ano ba yung language? Ito yung ibig sabihin, ito yung nire-represent natin. Ito yung pinag-uusapan natin. Ito yung sinasalita natin kahit nasaan tayo. Okay? So, kapag tayo ay nasa iglesia, wala tayong ibang pinag-uusapan kundi yung pananampalataya natin. Kaya nga, walang worldly sa church eh. Right? Ano ba yung worldly? Worldly is something na taliwas sa sinasabi at tinuro ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa kanyang ginagawa. Okay? So wala tayong ibang pinag-uusapan kundi siya. Anywhere we go. Hindi yung sarili natin, hindi yung mga accomplishments natin. Okay? Hindi dapat gano'n. Okay? Kasi sabi nga sa John 16, sabi doon ito 16:13. Pero pagdating ng Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan dahil hindi siya mangungusap mula sa kanyang sarili, kundi sasabihin niya lang ang anumang nadinig niya. Ipapakita niya sa inyo ang mga bagay na darating. Okay? So, yun lang yung gagawin ng Holy Spirit. Now, kung nasa sa atin yung Holy Spirit na yan, therefore, hindi tayo magsasalita ng tungkol sa atin. Ano mga accomplishments natin will not be praised because of us. Pero yung accomplishment mo should make other people praise the Lord. Okay? Ulitin ko. Kapag kayo po ay nagte-testimony tungkol sa mga accomplishments natin, ang objective o ang layunin ng pagte-testimony nyo ng tungkol sa inyong mga ginagawa ay para parangalan ng ating Panginoon. Ngunit kung ang tao ay pinaparangalan kayo o hinahangaan kayo, inaagawan nyo ng karangalan ng ating Panginoon. Kaya anong sabi ng Espiritu ng Lord? Hindi siya magsasalita ng tungkol sa Kanya. Kung hindi, sabi sa verse 14, pararangalan niya ako dahil tatanggap siya mula sa akin at ipapaalam ito sa inyo. Okay? Binabasa ko lamang po ito. Ngunit marami ko kasing mga mananampalataya ngayon, marami, lalo na sa atin. Kapag binabasa mo sa Bible na si Christ mismo yung nagsasalita na parang iba siya sa Ama, na parang iba siya sa Holy Spirit, sasabihan ka na Trinitarian ka. Ang totoo, binabasa ko lang. Okay? Bakit ganyan mangusap ang Lord nung oras niya? May application po yan kung bakit ganyan siya mangusap. Hindi ho niya sinasabing tatlo sila o magkakaiba sila. Meron hong ibig sabihin si Lord dito. Unang-unang ibig sabihin niya rito, kayong mga magkakaroon ng Espiritu Santo na ito, unawain nyo na ganito ang mangyayari dapat sa inyo. Hindi kayo mangungusap ng inyong sarili. Okay? Paparangalan ninyo ako. Yun yung sinasabi dito sa John 16, 13, 14. Now, he is referring to the Holy Spirit na ano sabi? Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, kanino? Sa atin, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Dahil hindi siya mangungusap mula sa kanyang sarili. Paano nyo ngayon malalaman na may banal na Espiritu yung taong yan? Hindi siya mangungusap ng tungkol sa kanyang sariling katotohanan, kundi ang sasabihin lamang niya ay kung ano yung pinahayag ng Panginoon. Yun yung application. Okay? Hindi niya sinabing magkaiba sila, hindi niya sinabing tatlo sila o dalawa sila. Yun yung application. Okay? So, we need to interpret properly kung ano yung ibig sabihin ng Lord. Yung ba kasing yung mga iba kasing legalist, no? Narinig ka lang na nagbasa ng gano'n, sasabihin Trinitarian ka na. Again, makikitid yung mga yan, hindi tayo ganyan. Okay? Now, ano pa ang pinoprotektahan ng statement of faith? Okay? Unity and peace in the church. Okay, dapat lang naman. Okay? Kung meron tayong isang pananampalataya o isang pinaniniwalaan na Diyos at pinaniniwalaan natin yung turo niya, nagkakaisa tayo, natural lang na magkakaroon ng unity sa church. Which is, yun naman talaga dapat, right? Kasi nga, we're the body of Christ. Wala namang body of Christ na magkakasalungat at magkakaaway. Tama po? Pag sinabi ko po magkakaaway in terms of faith, of teaching, hindi po magkakaaway dahil merong misunderstanding dahil sa ugali. Nangyayari ba, pastor, na nagkakaroon ng misunderstanding sa church dahil sa ugali ng tao? Yes.
Pero when it comes to doctrine, when it comes to faith, nagkakasundo tayo dyan. Yun yung ibig sabihin. Wala namang church na hindi nagkakaroon ng kiskisan, right? Sometimes yun yung ginagawa ng Lord to test everyone. Okay? So, that is allowed. What's not allowed is hindi tayo magkasundo ng dahil sa pananampalataya, ng dahil sa katuruan. Pero nasa sa isang iglesia tayo and we claim the same title. Di po ba? Hindi okay yun. Now, ano pa ang pinoproteksyonan nito? Number 5 is the future of the church. Yung mangyayari sa hinaharap para sa iglesia, may plano ang Lord sa iglesia. And the only way na mangyayari yan is for us to continue in the faith. Kaya nga ano sabi sa Revelation 3:20, naririto ako, kumakatok ako. Sometimes yung verse na yan ginagamit sa pag-evangelize sa mga unbelievers saying na kumakatok ang Lord sa puso ng makasalanan. No! Again, maling interpretation, maling konsepto. Ang pinapangaralan dyan ng Lord sa Revelation 3, church. Church niya na yan. Church na yan, hindi na yan unbeliever. Okay? So, sinasabi ng Lord, kung sino man magpapatuloy sa akin sa iglesia na ito, na dati nyo naman akong kasama, ngunit nakalimutan nyo na ako, na wala na yung unang yung pag-ibig sa akin, ewan ko kung ano nangyari sa inyo, kung basahin nyo Revelations 2 and 3, basically yun yung mensahe ng Lord. Ano sabi niya? Kung meron man dito na magpapapasok sa akin, then the future of that church will be maintained ayon sa kalooban ng Lord. Kaya anong sabi ng Lord sa Efeso sa Revelations 2? Kung hindi mo mahanap yung luma mong pag-ibig, papatayin ko yung kandila mo. Ibig sabihin, papatayin ko yung iglesia mo. There will be no future para sa church mo. Ang future mo, destruction. Pero anong pinoprotektahan nito? The good future of the church ayon sa kalooban ng Diyos. May plano po ang Diyos sa iglesia. At yan ay makasama niya ng habang panahon. Kaya nga sabi sa Ephesians 5, kaya nga niya pinalinis Diba? Kaya niya pinabanal yung iglesia sa pamamagitan ng kanyang sarili para makuha niya ang iglesia para sa kanyang sarili. Ephesians 5. Ito po ba? Yun yung gusto niya mangyari. And therefore, at the end of time, pag bumalik ng Lord, makasama niya ang iglesia. Ngunit mangyayari lang yan kung magiging consistent tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Hindi tayo nagkakalimot, hindi nagbabago. No? Hindi nag-iiba yung church. Kaya, yun po yung ibig sabihin nun. Now, ano-ano ba yung ating statement of faith? Okay? So una, hinati po namin ang ating statement of faith sa 4 na category. No? Sa 4 na kategorya para mas maintindihan natin kung anong ibig sabihin. Okay? Yung first category niya is God's deity. O yung tinatawag na katunayan ng pagiging Diyos ng Diyos. Okay? Yung pagiging Diyos niya. Yan. So dito sa God's deity, dito natin mapapag-aralan yung una yung Godhead. Nasa statement of faith po natin yan. Sunod is Son of God. And the next is Holy Spirit. So nakasaad dito yung deity nito. Sabihin, yung pagka-Diyos nito, sino ito, ano ito? Pag-aaralan po natin. Sa statement of faith natin yan, mas pag-aaralan natin itong mga ito. Kung ano-ano ba yan, tama ba na magkakahiwala yan, isa lang ba yan? Okay? So yun yung kinakailangan natin unang pag-usapan. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng God's deity, ay yung tinatawag nating pag-asa ng tao. O yung tinatawag na man's hope. Dito naman natin pag-aaralan yung tinatawag na fall of man o yung pagkakasala ng tao. Okay? Dito din papasok yung repentance. Dito din papasok yung redemption. At dito rin papasok yung tinatawag nating water baptism.
Okay? So, dyan yan sa man's hope. That is the second group. Una is God's deity. Pangalawa is man's hope. Pangatlo naman ay inspiration of God's Spirit. Oh, ito yung pinakamarami sa lahat. Ito yung pinakamarami. Nandito yung scriptures o yung tinatawag nating mga kasulatan. Okay? Pangalawa, nandito yung tinatawag nating divine healing. Okay? Pangatlo, nandito yung ating foot washing. Well, na kailangan natin maintindihan yan. Communion. Marami na hindi gumagawa niyan kasi sabi nila, Catholic daw yan. No? Minsan yung labeling, yun yung medyo hindi nakakatulong. Alalahanin natin, before nagkaroon ng Catholic, communion na yung term na ginagamit. Okay? So, hindi ko alam kung paano na connect yan sa Catholic. Okay, communion, then sunod is tithes, o yung tithing natin. Okay? Pangalawa is second to the last is gift of the Spirit. Ito, mahaba-haba ito. Marami lang iglesia na hindi na naniniwala dyan because they don't really understand how it works at hindi nila ini-entertain ng Holy Spirit. For us, Pentecostals, we believe in the gift of the Spirit. Pero, we do, kaya lang maraming hindi pa rin nakakaunawa. Paano ba to? Ano ba talaga yung tama? Paano ba talaga? Okay, those are the questions na we will answer as we go along. Pag ito na yung topic natin, so magkakaroon din po tayo ng video tungkol dito. And then, yung fruit of the Spirit. Okay, so this one certifies Christ-likeness. Fruit of the Spirit is the evidence of being Christian. Hindi ito pwedeng mawala. Ito, pwede. This is non-negotiable. Kailangan meron ka nito. Okay? Okay. So pag-usapan natin yan, we will have videos para po sa bawat isang topic. Now, the fourth is the revelation of Christ. Okay? Dito naman sa revelation ni Christ, papasok yung tinatawag na the second coming. The second coming of Christ. Okay? Dito naman din papasok yung tinatawag na final judgment. And rewards. Okay, so yun yung final. So ito po yung ating statement of faith. So pag-uusapan po natin yan, gagawa po tayo ng videos dedicated to each one. So I hope everyone can stay tuned kasi papaliwanag natin yan dito. The purpose again is to unify our belief and faith as a church. Okay, not just an organization, not just PMA, but as a church, as believers. Okay? So marami pong salamat. That God has infinite wisdom. How do you know now that you worship God in spirit and in truth? Tawag sa atin, ikarnal pa rin. So in Romans 8, sabi dyan, tinanggap natin yung spirit of adoption, which is the Holy Spirit.